Good morning to each and everyone. Our scripture reading for today is taken from the book of Corinthians chapter 11, verse 1 to 3. I wish you bear with me in a little foolishness. Do bear with me. For I feel a divine jealousy for you, since I betrayed you to one husband, to one present you as a pure virgin to Christ. But I'm afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, you thought will be led astray from sincere and pure devotion to Christ. Sa Tagalog, mga taga-Korinto 11, 1-3. Ipagpaumanhin ninyo kung ako ay nag-uugaling hangal. Ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala ako na baka malason ang inyong isipan at malayo kayo sa tapat at talisay na pananampalataya ng Kristo. Tulad ni Eva na nalinlang ng ahas, may the Lord add conviction upon hearing of His word. Aari na pumupo at makinig sa salita ng Panginoon. Ang pamagat po ng message for today ay a pure devotion. So inline pa rin sa ating pang isang taong tema. Pag-usapan po natin yung tamang debosyon. Kasi po hindi lingid sa ating mga Pilipino yung, di ba, may mga tinatawag na deboto eh. Di ba, mga deboto. Walang masama sa pagiging deboto. Kailangan una deboto tayo sa Diyos. Pangalawa, of course dapat deboto rin tayo sa ating ating mga loved ones. Maraming pinaglalaanan, marami tayong pinagbibigyan ng devotion. Yung trabaho natin, dapat devoted tayo sa trabaho natin. Diba? Sa lahat ng ating mga ginagawa, dapat devoted tayo. Sa ating mga plano, panghuling Friday na ngayon ng January, right? Ano yung ipinangako natin sa Panginoon nung pumapasok pa lamang ang taon? Sabi nga nila, maaaring meron tayong mga bagay na gusto nating iwan nung 2025 at nangako tayo sa Panginoon, hindi lamang sa sarili natin na, Lord, this is my devotion, na lahat ng mga bagay na iniiwan ko, at hindi lamang yon, it is my devotion na I will step higher sa aking pagiging Kristiyano. Hindi lamang pag-i-step higher sa trabaho, kundi lalong-lalo na mag-i-step higher tayo sa paninilbihan sa ating Panginoon. So marami tayong dapat pagtuunan, pagbigyan ng ating debosyon. At of course, number one, siyempre sa ating Panginoon. Ngayon, meron pong naging pamanhikan si Pablo, yung nga po yung binasa natin kanina mga verses, meron naman siyang pamanhikan sa mga kapatiran natin sa Corinto. Yung pong church ng Corinth, isa po yung sa pinaka-problematic church sa New Testament. Kung babasahin po ninyo yung 1 Corinthians at yung 2 Corinthians, iba't ibang klaseng problema. Ang narinig, ang nasaksihan, ang hinarap ni Pablo patungkol po sa simbahang ito. Punong-puno ng problema ang simbahang ito sa Corinto. Ngayon, merong parte doon. Okay, meron na. Meron ngayon dong part, talagang naging personal ang approach ni Pablo. Naging personal. Medyo lumis siya ng konti sa nakagawian niya, pero this time around, bilang taong spiritual, nagsalita ngayon ang ating kapatid na ito. Ang una yung sinabi sa 2 Corinthians 11:1 muna, nagpasintabi muna siya sa mga kapatiran, sabi niya, mga kapatid, I wish you would bear with me in a little foolishness. Please do bear with me. So sabi ni Pablo, nagsasalita ako sa inyo bilang kapwa-tao, bilang kapatiran, diba? Meron akong sasabihin, nagagamit ako ng mga terminology na parang, hindi masyadong katulad nung dati, napakataas, napaka-formal. But this time around, sabi niya, para akong bata sa harapan ninyo ngayon. Kasi meron siya sasabihin mamaya na hindi natin maririnig kay Pablo nung una, pero this time around, again, bilang tao, bilang mananampalataya ng Panginoon,
bilang kapantay ninyo, sabi ni Pablo, meron akong sasabihin na, you may find parang childish. Pero please bear with me. Ano yun? 2 Corinthians 11:2, sabi niya, "For I feel a divine jealousy for you, since I betrothed you to one husband, and to present you as a pure virgin to Christ." Ngayon kung tayo man na nakikinig, parang kakaiba ito sinasabi ni Pablo. This is something new for us. Parang sa tao lang natin naririnig itong ganitong klase ng mga pananalita. Jealousy? Si Pablo po, nagseselos siya. Pero ang kagandahan dito, yung pong nararamdaman ni Pablo na jealousy is a divine kind of jealousy. Hayaan ninyong basahin ko sa inyo yung sa Exodus chapter 20. Meron po kasing pagkakataon dito na ang Diyos mismo nagseselos din. Para mas maintindihan natin. Kaya po ginamit ni Paul yung salitang divine jealousy. Anong klaseng pagseselos ba meron si Pablo? Ito ba yung makataong pagseselos o isang makalangit na klase ng pagseselos? Babasahin ko sa inyo yung una at pangalawa na utos mismo ni Yahweh sa Book of Exodus. 2 sa 10 utos na hindi siya optional, kundi we must follow. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ito nga, dala na ni Moses, di ba? Nandun na, nakaukit na sa tipak ng mga bato. Ang sabi po doon sa Ten Commandments, sa unang dalawa lang, "Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin." Verse 3, kaagad, "Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin." Si Yahweh ito, according sa Biblia. So imagine what will happen to those people na nagsasabing Yahweh is darkness. Si Yahweh ang nasasalita dito, yung makapangyarihang Diyos. Yahweh is light. Yahweh is not darkness. At ang verse 4, ito na. "Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig, upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran at sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. I am a jealous God." Ito pang kailangan malaman ng batis sa atin. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Yun ngayon ang problema. Kapag ang tao nagsimulang gumawa ng mga bagay na gawa ng tao, gawa ng kanyang mga kamay, at kanyang niluhuran, pinagdalanginan, pinaglingkuran, ito ngayon ang sinabi ng Panginoon. Merong sumpa hanggang 4 na salinlahi. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Ang sabi ng Panginoon, kung ganun ang aking gagawin sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, or anything na gawa ng tao, at doon siya nag-pray, doon siya lumuluhod, doon pa siya humihiga, or marami pang iba, merong sumpa, ang sabi ng Panginoon, ngunit ipadarama kong aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Hindi naman naiwan sa sumpa, kundi sa mga tao naman na hindi gagawin yung ayaw ni Yahweh, pagpapala. Pagpapala ang siyang susunod. Walang ibang secret para sa tagumpay, sa tunay na tagumpay sa buhay, kundi yung sumunod sa salita ng ating Panginoon. At alam na natin to mga kapatid, hindi lamang yung mga imahen, hindi lamang yung mga bagay na gawa ng kamay ng tao, ang nagsisilbing mga Diyos-Diyosan ng ating mga buhay. Alam na natin to, even we ourselves, kung inuuna natin ang sarili natin kaysa sa Panginoon, we are the idols. Tayo ang images na kinamumuhian ng Diyos. Kung hindi man sarili natin, me, myself. Dadalo ako kung kailan ko gustong dumalo. Dadalo ako kung anong oras ko gustong dumalo. Kung may iba pang mga bagay na pumapalit sa posisyon ng Diyos sa ating mga puso, that is a graven image. Yun din po ay mga Diyos-Diyosan ng ating buhay. Ang trabaho, pwedeng maging Diyos-Diyosan yan. Kung mas meron tayong concern sa trabaho kaysa sa gawain. Yung mga hobby natin, yung mga kinagigiliwan nating mga nakakasira naman ng mata,
Kung mas marami tayong panahon dyan kaysa sa Panginoon, yun ang Diyos-Diyosan ng ating buhay. All of those things na mas binibigyan natin ng halaga sa kapanahon kaysa sa Diyos, yun ang ating mga Diyos-Diyosan. And God hates us because of those things na ating ginagawa. God will not hate those gadgets. Wala namang kaluluwa yun, wala namang pupunta sa impyerno. Nakakita ba tayo nung sa Biblia na yung mga cellphones, yung mga kabayo napunta ng impyerno, pinarusahan ng Panginoon kasi sila yung dahilan kung bakit ang tao, di ba, walang panahon sa Panginoon o kung may panahon man, konting-kunti lang. Hindi, di ba? Hindi. Tayo. Yes, God hates sin, not the sinner, pero sino bang pinaparusahan niya? Yung sin or yung sinner? Yes, God hates sin, not the sinner, pero sino bang kaluluwa ang pupunta sa impyerno? May kaluluwa yung sin o ibubulit ko sa impyerno ang kaluluwa ng kasalanan at ang sinner hindi. No. Yung kaluluwa ng sinner na nagko-commit ng sin ang pupunta sa impyerno. Kaya alam ko, cliché na yon. Huwag kang mag-alala. God hates sin but not the sinner. Liwanagin natin yun mga kapatid sa kausap natin. Baka akala niya ligtas na siya. Biglang sasabihin ng anghel, hindi ka paligtas. Di ba? Mag-iingat tayo pag sineshare natin yun na huwag kang mag-alala sa iyong ginagawa kung sino ka man. Anyway, God hates sin, not the sinner. Half-truth lang po kasi yun. Liliwanagin natin. Hindi yun nagkokos for us to sin ang pupunta ng impyerno, kundi yung sinner. Okay? When God hates sin, kung kanino nakasampa, nakalagay yung sin na yun, God hates that person. Yun naman ang sinabi sa Biblia . There's only one attitude God has towards sin, di ba? And that is to punish sin. And in effect, punish the sinner na nagko-commit ng sin. Yun po yung klase ng divine jealousy na sinasabi ni Pablo. Yun ngayon na nararamdaman niya sa nakikita niyang pamumuhay, pag-uugali, paniniwala ng mga kapatiran sa Korinto. Yes, hindi na po bago yung mga bagay na ito, mga pangyayaring iyan. Panahon pa lamang ni Pablo, sa panimulaan pa lamang ng mga churches, yun na rin po talaga ang problema. Ang sabi niya rito, ginawa na kitang fiancé, no? Sa isang husband, at ang lahat ng ginagawa ko, mga kapatid, sabi niya sa mga taga-Korinto, inihanda ko kayo upang nang siguro pag pinresenta ko kayo sa Panginoon, isa kayong malinis na birhen. Ang pinag-usapan dito, church, lalaki, babae, period. Walang in-between. Lalaki lang at babae lang. Yun po ang ministry ng mga leaders. Yun po ang ministry ng mga messengers, ministry ng mga ministers, ministry ng buong worship team. Ulitin ko po yung sinabi ko dati. Kapag tayo tumayo sa pulpito, hindi dapat basta-basta. Kasi po, we are like priests and priestesses sa harapan ng Panginoon. We are servants. Alam na natin ang kwento, di ba? Ang mga priests, hindi sila pwedeng basta-bastang lumapit sa paanan ng Diyos nang sila may kasalanan. Why? Because they will die instantly sa paanan mismo ng ating Panginoon at makikita ng mga tao yun. Ilang araw nang hindi lumalabas yung priest, ano nangyari? Hilahin yung lubid na merong kalembang. Kaya may tali sila. Kasi pag hindi na tumunog yung kalembang, ibig sabihin, namatay yung priest. At ang reason lang kung bakit sila namatay sa harap ng Panginoon, hindi sila malinis. Kaya hinihila po palabas yun na may kalembang kasi yun. Kada kilos ng mga priest, tumutunog yun sa labas. Hindi po basta-basta ang pagtayo sa pulpit. Hindi po basta-basta ang paggitara, ang pagdadrums, ang pagtatamborin. Hindi po yung basta-basta lahat. Kailangan para tayong mga priest noon sa templo. Dapat po malinis talaga. Ang daming dapat munang ayusin sa atin bago tayo dapat makatayo sa harapan. Hindi ko mo marunong mag-gitara, pwede ka na kapatid, sumali ka na sa worship team. Uy, para ka palang mahusay ka palang umawit. Pwede ka na sa worship team. Hindi po ganun. Kaya nga po merong tamang pagsamba. At may mga pagsambang hindi tama. Sa ibang panahon na natin pag-uusapan 'yun. Kasi yun ang trabaho, yun ang ministry ni Pablo, mismo ng ating Panginoon. Kasi ano raw yung ministry ng Lord by that time? Di ba? Para magkaroon daw ng kapayapaan between us and the Father. We are the ones na siyang mamamagitan, siyang nang magitan, si Jesus Christ, between us and the Father. Kasi
Hanggat walang Kristo sa puso ng isang tao, ang sabi po sa Biblia, that person is in a constant warfare with God. Hindi po sinabi sa Biblia ang taong walang Kristo in constant quarrel with God. Hindi quarrel. O merong constant na namamagitan na pagkayamot ng Diyos between them. Hindi. Ang sabi po doon, ang ginamit na term, warfare. As in, pag sinabing warfare, gusto kitang patayin at gusto mo akong patayin. Yun ang warfare. At yun daw ang kalagayan ng tao pag walang Kristo sa buhay. That person, ulitin ko po, in constant, walang tigil ho, constant warfare with God. Yun po ang buhay ng sino mang wala talagang Kristo sa puso. Ang daming unbeliever, even sa ating mga loved ones, mga parents natin, pag wala pang Kristo yan, they're in constant warfare with God. Parents natin, asawa natin, mga anak natin, lahat ng yan, kapag walang Kristo sa puso, they are in every day of their lives, they are in constant warfare with God. Ano ngayong pagpapalang nasa langit ang inaasahan nila? Lumuhod man sila mula rito, maglakad hanggang makarating sa harapan, wala pong saysay yun. Walang saysay. Especially, kung yung inuutos ng Panginoon na binanggit natin kanina, hindi naman tinutupad. Walang saysay ang pagluhod mula rito hanggang doon pa sa malayo kung walang tunay na Diyos, walang tunay na relasyon sa Panginoon. At, of course, hindi talaga sinusunod yung sinasabi rito na huwag kang gagawa ng in any kind of human images, gawa ng kamay, at doon ka luluhod, doon ka magbubuhos ng inyong debosyon. God hates those persons so much na akala nila maka-Diyos yung ginagawa nila. Pero in the end, sasabihin ng Panginoon, lumayas sa aking harapan. Hindi kita nakikilala. Ikaw na gumagawa ng ano raw, katampalasanan. Sa halap po ng Panginoon, ang lahat ng gumagawa yon ay katampalasanan sa kanyang harapan. Walang respeto sa nag-iisang Diyos. At hindi lamang yun po. Wala talagang tunay na pagkilala sa Kanya. Panlabas lamang. At yun mismo sinasabi ni Paul sa mga kapatid sa Korinto. At ang ironic dito, mga kapatid, church yung kausap niya. Hindi naman mga nasa labas. Hindi naman yung nagkakagulo every January at may pinupunasan doon, may sinusundan doon, naiipit na nga sila, nasasagasaan na nga, nalalaglag na nga sa kanilang sick bed. Hindi naman yung kinakausap ni Pablo, ang kausap niya, church. Mas doble, triple, mas maraming patong na sakit ng loob na nararamdaman ni Paul because of that. We are all accountable to God. Tandaan po natin yan. If a person goes to hell, he deserves hell. That's why. Matagal nang wala ang Panginoon, 2,000 plus years ago na. Matagal na rin wala ang mga apostol, ilang libong taon na rin yun. Pero yung salitang iniwan ng Panginoon, ito ngayon, lagi nating ibinabahagi. Hindi lamang each and every Friday. Meron tayong prayer meeting, meron tayong Bible study. May personal pa yun na pakikipag-usap sa ating mga loved ones. Pag yun po hindi umi-epekto, matakot na po tayo. Matakot na tayo. Huwag tayong kampante. May problema tayo in the near future. At malaking problema po yun. Yun na yung the mother of all problems. Kasi pinag-usapan po kung papasok ng langit ang kaluluwa natin or papasok ng impyerno. That's it. Yun yung nararamdaman ni Paul. Gusto ko kayong i-present as a pure virgin to Christ. Pero mga kapatid, sabi niya sa mga kapatid sa Korinto, what are you doing? What are you saying? What are you thinking? Nakikita ni Paul, sa iba ninyo binibigay inyong debosyon, hindi talaga sa Panginoon. And yet, nasa loob kayo ng church, sabi ni Pablo, sa mga kapatiran na ito. At ito po, sabi ni Pablo, mga kapatid, sa Corinthians 11:3, mga kapatid, I am afraid. Nakakaramdam na ng takot si Pablo. That as the serpent deceived Eve by his cunning, yung kanyang pagiging tuso, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Ang sabi ni Pablo, nakikita ko ngayon sa inyo mga kapatid kung bakit kayo ganyan. Wala kayong sincere and pure devotion to Christ. The Lord Jesus Christ deserves our sincere and pure devotion. Anything less than that, hindi po katanggap-tanggap sa Kanya. Masasabi natin tayo devoted sa Panginoon
kung sinusunod natin ang kanyang mga salita. Alam ko, tao kasi nakikita natin nagsasalita, nagsishare. Sino naman? Tao rin naman yan. Hindi naman si Jesus yan. Hindi naman si Apostol Pablo yan. So, less din ang gagawin kong pakikinig sa kanya. Susunod ako dito, dito hindi. Dito okay, fine. Tandaan po natin, salita ng Panginoon na ating pinag-aaralan. Hindi po salita ng tao. Pag hindi natin sununod, yung sinasabi ng sino mang nasa pulpito, hindi na rin natin sinusunod ng ating Panginoon. Ito naman po warning ko sa mga taong maaari, tumitingin kasi sa kapwa-tao. Minamaliit yung authority ng mga ginagamit ng Panginoon na maghayag ng kanyang mga salita. Never do that. Kasi pantay-pantay naman tayong lahat eh. Totoo naman yun. Pero tandaan natin, according sa Biblia, mayroong mga taong itinalaga ang Panginoon upang mag-lead, upang mag-share ng mga salitang ito, na kung hindi natin kaya magbasa mag-isa, sila nga ang magbabasa at nag-aaral for you. Ang gagawin na lang natin, makinig. Maglaan ng panahon, ng totoong panahon sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang buhay po pahirap ng pahirap. Yan ang sinabi sa Biblia. In the last days, worst will come to worst. Kung walang mahanap na trabaho noon, mas mahirap pong maghanap ng trabaho ngayon. Ang reminder ko sa ating lahat, gawin na natin ngayon, dapat natin gawin sa Panginoon. Not because of the job, hindi para yung flow ng pera tuloy-tuloy. No. Kasi alam naman ng Panginoon, di ba, hindi natin maloloko ang Panginoon. Sabi doon, no one can mock God. Walang pwedeng loloko-lokohin ng Panginoon. Ano man daw yung tinanim natin, yun ang aanihin natin. Law of physics na yun, law of science. Hindi na nga masyadong spiritual yung sinabi doon eh. Right? What goes around comes around. What's going around? Wala akong panahon sa Panginoon. So what will come around? Of course, apektado ang lahat-lahat sa atin. Mag-isip-isip na po ang bawat isa, maging yung mga nasa online, mag-isip-isip na po tayo. Things are getting worse and worse each and every day. Kapayapaan? Payapa ba ang mundo sa panahon na ito? Kung noon madali magparit-parito sa mga bansa, ngayon ba madali pa rin? Naghihigpit na ang mga visa sa bawat bansa, even in this country. Malapit na pong sumara ang window of opportunity, even in this country. Malapit na. Kailan pa tayo talaga magiging devoted sa ating Panginoon? Katulad ng mga kapatiran na ito sa Korinto. Huwag na natin hintay yung panahon na wala na tayong makain. Lumalapit naman tayo sa mga parents natin. Hindi na namin kaya magbayad ng nakakahiyaman. Hindi na kami makapagbayad ng rent sa sa apartment. Pwede ba makitira kami dito? Hihintayin pa ba natin yung ganun? Nakakahiya talaga yun. Di ba ang tanda-tanda na natin, nakatira pa rin tayo sa bahay ng parents natin? Hindi yun ang disenyo ng Panginoon. Sabi ng Lord, pag nag-asawa ka, kumuha ka ng sarili mong kaharian. Alam niyo kung bakit mahalagang ang mga nag-aasawa humihiwalay sa magulang? Kasi magbibuild sila ng sarili ng tribo. They will be the new king and queens ng kanilang sariling pamilya. Ang isa pa po kung bakit mahalagang humihiwalay ang mga nag-aasawa sa mga magulang, hindi pwedeng dalawa ang reyna sa bahay. Yan po nangyayari dyan, nagkakabanggaan yung babaeng biyenan saka yung babaeng manugang. Magkakabanggaan yan. At minsan, even though mas cool ang mga kalalakihan, minsan nagkakabanggaan din ang mga biyenang lalaki at ang mga magulang na lalaki. Why? Magkakasama kayo sa isang kahirian. Hindi mo ngayon magagawa bilang bagong mag-asawa, bilang bagong king and queen. Yung talagang gusto niyong gawin. Why? Meron pa kasing nasa isaas ninyo. Habang tayo nakatira sa poder ng ating mga magulang, sila ang king and queen. Paano niyo magagawa yung diskarte niyong sarili? Diba? That's why yung pong sinabi sa Biblia. Ipinasok ko lang yun. Isa kayo yung sa dahilan kung bakit nagkakabanggaan ng mga magkakapatid, nagkakabanggaan yung magulang sa anak, isa po sa dahilan yan. Opo. So do our best, magplano maigi. Huwag papasok sa isang relasyon sa pag-aasawa nang hindi mo naman kayang bumuhay ng sarili mo, pamilya. Magkakabanggaan, magkakatampuhan, hindi po yan magmimintes. Ganyan ang mangyayari.
Mas maganda pa kung yung magulang hindi nila kaya, kinukup-kup sila. At yun po, biblical yun. Pag matanda na ang mga parents, okay lang yung kupkupin kasi kailangan na rin talaga nila ng someone above them, di ba? Sa age, sa physical ability and capacity, na magkikare sa kanila. Pwede yun, pero ikaw ngayon na nasa capacity, bagong mag-asawa, supposedly planado lahat, at ikaw ang makikitira ngayon, di ba? Sa cave, sa salungga ng lumay lungga, problema po yan. Nakita mo po namin yan, even yung mag-ina, magbabanggayan. Mag-ina yun, magbabanggayan. Why? Nasa isang bahay eh. Mag-ama, magbabanggayan. Why? Nasa isang bahay eh. Para tayong pumasok ngayon sa mga sa love, courtship, and marriage. Pero kasi po usapang ito usapang relasyon. Yung tayo bilang bride ng Panginoon, we are betrothed sa ating future husband ng Panginoon. Kailangan po maayos tayo. Yun po ang sinasabi ni Pablo. Huwag daw tayong magpapaloko kanino raw sa kalaban, sa serpent, and that is Satan himself. Kaya ang panlaban dyan, magkaroon tayo ng sincere and pure devotion to Christ. Ngayon, ang question ngayon, bakit pa nabawasan? Bakit hindi pure? Bakit hindi sincere yung naging devotion ng mga kapatiran sa Korinto sa ating Panginoon? Ano nangyari? Sigurado kasi merong dahilan. Kumbaga yung nakikita ni Pablo ngayon sa mga kapatiran, ito yung sintomas lamang. Diba? Ito yung sintomas lamang ng talagang sakit. Kung ano yung dapat niyang i-root out. Sabi niya sa mga kapatiran, ano yung dapat nating tignan maigi? Ano yung kinakailangan nating i-root out upang yung nakikita ko sa inyo, matigil. At yung pa mababasa natin sa verse 4. 2 Corinthians 11:4. Ito ang problema niyo mga kapatid, sabi ni Pablo. For if someone comes and proclaims another Jesus than the one we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or if you accept a different gospel from the one you accepted, you put up with it readily enough. Ang sabi ni Pablo sa Tagalog, pag merong ibang nagsasabing salang Jesus, kagat ka agad kayo. Sabi niya, paniwala ka agad. Pag merong ibang espiritong pumasok, na hindi naman yun tinanggap, kasi isa lang espiritu at tinanggap yun ng lahat ng Kristiyano. Pero pag merong ibang espiritong pumapasok, kagat na naman kayo kaagad, utu-utu kayo, sabi ni Pablo. Hindi lamang yun. Pag merong ibang katuruan, bukod sa katuruan nanggaling sa Biblia, tanggap naman ninyo kaagad, amen kayo kaagad. Yun ang problema ng simbahang ito. Meron silang ibang devotion. Hindi po pwede na devoted ka sa asawa mo at devoted ka rin sa iba. Sa asawa ng iba, sa ibang babae. Ganon din sa mga lalaki. Hindi po ubra yung ganon. Sabi nga na, namamangka sa dalawang ilog. Paano nangyari yun? Di ba yun ang term nila? I don't know kung alam pa ng mga kabataan yan. Ako, kailan ko lang nalaman yun. Di ba? Di ba yun ang term ng araw? Namamangka sa dalawang ilog. Hindi uubra yun. Kung paano sinabi ng Panginoon, you cannot serve me and money at the same time. Kasi if you are serving money, then you will despise me. But if you will serve me, then wala kang pakialam sa pera. Hindi mo magiging master ang pera, but yung pera, ikaw ang master niya. Ganun din po dito. Sabi ni Pablo, ang problema niyo mga kapatid, kaya kayo ganyan, meron kayong ibang Jesus na pinaniniwalaan. Merong ibang spirito kayong sinusunod. At hindi lamang yun, meron kayong ibang gospel na pinakikinggan. Yun ngayon ang problema sa simbahan ng Korinto. At yun din po mismo ang problema ng maraming churches sa buong mundo na kanalalagyan natin. So isa-isahin natin yan. Pag-usapan muna natin yung a different Jesus. Ang sabi sa John 10:12 and 13, ang Lord mismo to para malaman natin, si Jesus ba talaga to or hindi? Sabi niya, He who is a hard hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. Verse 13, he flees, why? Because he is a hard hand and cares nothing for the sheep. So dito po muna tayo. Madaling makita kung tunay ang isang pastor, ang ibang evangelist, ang isang nagsasabing born again, kung siya, andali for them, naiwan ang kawan ng Diyos.
it's so easy for them to do something na ikapapahamak mismo ng kawan. At nakakita na po ako yun, sa tagal ko na rin sa ministry, marami pong ganyan. Yung mga nangiiwan ng kawan because of devoted sila sa iba. True to life story, hindi ko na masyadong di-detail. Yes, nangyayari po. It's very, very sad nangyayari. Pastor na sumasama pa sa iba. Yes, nakakita na po kami niyan. Andiyan yung makikita mo sila, nag-preach, hallelujah, maraming salamat sa Panginoon, napaka-touching ng preaching na ito. One day, hindi mo na siya makikita, yung pala, sumakabilang bahay na. Nakakalungkot. And they owned it. Pinangatawan na nila, nawala na matagal na panahon. But I don't know now. Lord willing, hopefully, nagsisi na sila at nagkanikin-niya at bumalik na sa panilbihan sa Panginoon. But the last time we learned about it, yun ang sitwasyon. At hindi lang minsan nangyayari yun. Hindi lang minsan. Maraming beses. Remember David? Si David na hari, king and priest ng Diyos nung araw. Look at him. I'm not saying na meron tayong permission nga. Si David nga, sino pa kaya ako? Or what? Of course not, no. But that happens. Minsan nga masakit pa, hindi sa babae sa mama. Sa kapwa lalaki. How twisted those people are. How twisted. Hindi lamang yun. I will brought this up. Tandaan po natin nang tayo maging Kristiyano, nasa spotlight na tayo ng langit. Kasi nasa liwanag na tayo, di ba? Ang sabi ng Panginoon, we are the light. So tayo po nagliliwanag. Ang ibig po sabihin nun, kahit saan tayo magpunta, illuminated tayo sa mata ng lahat. Ang dali nating makita kasi merong liwanag eh. Ang dali natin makita. Kahit pumunta tayo sa dilim, lalong-lalo na po sa dilim, we will shine brighter, lalo na pag tayo nasa dilim. Maliwanag tayo, katulad niyan, kahit maliwanag, mas maliwanag tayo kapag madilim. Ang point ko po ganito, nakikita ng lahat ang ating buhay. Kita ng lahat ang ating attitude, ang ating behavior. Kita ng lahat yung pagsasamahan natin. Kita ng lahat paano natin tinatrato ang ating mga asawa. Kita ng lahat paano natin tinatrato ang bawat isa. Kita ng lahat paano natin tinatrato mismo ang ating Panginoon. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang at walang namamatay para sa sarili lamang. Ang Lord mismo nagsabi nun, nakikita po tayo at napapanood ang ating mga buhay. In the name of Jesus Christ, mag-ingat po tayo sa pamumuhay natin. Especially if we are ministers. Kung saang simbahan man tayo naroroon. I'm also talking po sa mga nanonood online kung meron man. Mahiya tayo sa Diyos. Mahiya tayo sa bawat isa. Lalong-lalo na mahiya tayo sa mga outsiders na nakakaalam din ng mga nangyayari sa personal natin mga buhay. Kasi hindi nung sinasalamin si Jesus. Hindi si Jesus ang makikita nila doon. Ang kalaban na nakikita nila. Kung tunay na Kristiyano yun, bakit ganyan sila kung mag-usap? Kung tunay na minister ang mga taong ito, ba't ganyan sila sa harapan natin? Okay lang kung hindi man lang natin naririnig o nakikita, pero harap-harapan sa harapan ng mga kapatiran, nakikita yung ganyang klase ng mga behaviors and attitudes. Hindi po yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasama po yung sinasabi dito, tagapanguna ka ba talaga ng Diyos? O tagapanguna ka ng sarili mo? Kasama po yan kung bakit maraming tao hindi sumasama sa gawain. Ayaw dumalo. Minsan yan dadalo, pag nakita niyang, ba't naman ganun kung magsalita yung pastor na yun? Napakabastos naman ng bibig. May mga salitang dapat ginagamit impersonal na lang, hindi sa pulpito. Ano pa? Ba't naman ganyan yung mga leaders ba yan? Ba't nag-aaway? Hindi man itago, pumasok muna sa kwarto, okay, magsigawan kayo dyan, huwag naman sa harapan namin. Those behaviors will push people away. Kung meron mang dumadalo, one day aalis yan. Kasi po, may mga members, may mga attendees, syempre naghahanap ng mga churches yun. Akala kasi nila may mga perfect church. Walang perfect church, pero may mga church naman po na almost perfect. Doon na tayo sa almost perfect na church, hindi sa napaka-imperfect na church. Dalawa lang yun. Imperfect church saka almost perfect. Doon na tayo sa almost perfect na church. Hindi perfect, pero almost. Ang daming nasisirang simbahan
nawawasak na simbahan dahil lamang sa minsan tampuhan nga lang eh. Hindi yung kalooban ni Jesus. Hindi po yung kalooban ng ating Panginoon. Right? Kung di ako nagkakamali, may mga upuan tayong bakante simply because nagtampuhan sila, hindi na dumalo pareho. Right? Nagtampuhan lang yun. Hindi pa sila nagnakawan. Hindi pa sila nagnakawan. Tampuhan lang yun. And yet where they are? Nasaan na sila ngayon? They're gone. Ganun ka-fragile. Ganun po ka-fragile ang relasyon sa loob ng simbahan. Let's do everything in our power. At of course, lalo na sa tulong ng Panginoon, not to be perfect, but to be almost perfect sa ating Panginoon. Let's do that. Kasi pag pinag-usapan to, inisip ka agad natin si Satanas hindi tunay na shepherd, si Satanas pumapatay, si Satanas iiwan kasi Satanas. Huwag na nating pansinin muna si Satanas. Sarili muna natin ang pansinin natin. Dumarating ba yung time, tayo ang nagiging dahilan kung bakit may mga kapatiran nanghihina sa faith? Tayo ba ang nagiging dahilan kung bakit mga kapatiran dati masipag sa pagdalo, ngayon hindi na? Kasi meron sila nakikitang hindi maganda o naririnig na hindi maganda habang sila nasa church? Bago si Satanas, sarili muna natin ang tingnan natin. That will work. That will work. I am sure that will work sa isang simbahan. Tayo muna bago iba. Okay? Of course, number 1 po ako sa listahan. Number 1. Hindi lamang yun. Luke 21:8, sabi ng Lord, He said, "See that you are not led astray. For many will come in my name, saying, I am He. And the time is at hand. Do not go after them." Ito, talamak na naman ngayon. Kailan lang, di ba, panag-usapan natin na last October daw, rapture na. Dadagitin na raw ng Panginoon yung kanyang mga anak. Ano na ngayon, January, mag-February na, wala pa, Lord, pastagpas na yung October, wala pang rapture. And yet, ang daming naniniwala. Hindi lamang po ito. Ang pinag-uusapan ko kasi dito sa Lucas 21:8, yung mga taong nag-aastang Jesus. Pag ang isang pastor po, nag-aastang siya na sa Jesus, umalis na tayo sa simbahan yun. Wag na. Alam na nga, yung isa, di ba, yung sabi niya, siya raw yung Diyos Ama, I don't know, lahat na siya na. Di ba nakakulong ngayon? At walang linaw kung makakalabas pa siya. Maaring doon na siya mamatay sa loob ng simbahan nang may kahihiyan na kapag nabanggit ang kanyang pangalan, throughout history of Philippines, nabanggit yung pangalan niya, ay, yan ba yun? Ako, kulto yan or what? Hindi lamang yun, di ba, yung mga politicians ngayon na labas-masok sa kulungan, pero lagi pa rin ibinoboto ng mga Pilipino kapag eleksyon. Pag nabanggit ang pangalan nila, ano maaalala ng mga Pilipino? Hopefully, maalala nila. Kasi lagi nakakalimutan kapag eleksyon na eh. Teka, ito ba iboboto ko? Nakulong na ba to? Hindi. Nakasuhan ba to ng plunder o hindi? O ano ba to? Binoto-boto, ngayon nawawala, nagtatago. Nasaan ngayon lahat? Ngayon po, malapit na naman ang eleksyon. I think barangay or whatsoever. May ibang eleksyon na mangyayari. I'm not a politician, but I'm just an observer ng ating bayan. Huwag na kasing iboto. Di ba? Hindi ako tuturo ng tao kung sino dapat, sino hindi. Pero may utak naman tayo, di ba? Huwag na kasing iboto. Kasi ayan ngayon ang Pilipinas. Alam niyo po ba na napakagulo talaga ng bansa natin ngayon? Even me, myself, kung ako nasa posisyon ng presidente, hindi ko na halos alam ang gagawin ko. Andiyan ang pressure ng China. Pressure ng ibang bansa dahil sa nangyayaring digmaan. At yung mismong mga tao na supposedly nag-fix ng bansa, sila nga yung nag-unfix ng bansa. Ang judicial system, wala pang nakukulong talagang malalaking isda eh. Maliliit lang, mga dilis nga lang sa mga alamang. Kung ako man ang presidente, hindi ko na alam ang gagawin ko. Tapos ikaw pa ngayon bilang presidente ang kakasuhan. Napakahirap po nun. Pero alam nyo, the most that we can do, the best that we can do, is to pray for them. Ang Diyos lang talagang pwede pong makatulong sa Pilipinas. Magkaroon ng tunay na Kristyanismo sa Pilipinas. Mga Kristiyanong hindi sumasamba sa mga bagay na gawa ng kamay ng tao. Yung kasi sinabi ng Panginoon, hanggang ika-4 na salinlahi ang parusa, ang sumpa. Kung ika-4 na salinlahi, so may anak kami ni Joy, magkakaroon kami ng apo. Ano ba yung apo ng apo namin? Imagine that! Ganun katagal. Ganun po magiging katagal ang paghihirap ng isang bansa kung ang isang bansa sumasamba sa mga hindi tunay na Diyos. And yet, mahal ng Panginoon ng ating bansa.
Me, I really love our country. Yun lang ma-imagine ko na andyan yung watawat ng Pilipinas. No? Pag minsan naisip ko, pag umuwi ako, yayakapin ko tuloy watawat. Ang bayan kong Pilipinas. Lupang aking sinilangan. Dito ako isinilang, dito rin ako mamamatay. That's only for me. Sabihin nyo na makabayan ako, pero that's me. I love our country so much. And of course, more than me, God's love for our country is so much na hindi siya bibitaw kailanman sa Pilipinas. Merong pag-asa pa rin ang ating bayan at tumulong tayo doon. Let's pray for them. Let's pray for our country each and every day. Or anytime na naalala natin ng Pilipinas, let's pray for the Philippines. Di ba? Kasi doon din man tayo karamihan sa atin uuwi. Right? At ang ating mga anak, doon din naman lalaki. Ang ating mga apo, doon din naman lalaki. Kung loloobin ng ating Panginoon. So, ano ba yung klase ng mga different Jesus na meron sa buhay natin? Baka naman tayo naging Jesus na rin, di ba? Di ba? Huwag natin papalitan ng Panginoon at wala tayong ibang ipapalit sa Panginoon. Nag-iisa lang ang ating Lord. Iisa lang ang nakaupo sa kanang kamay ng Ama, and that is our Lord Jesus Christ. Siya lamang. So, sa church na ito, I don't think meron tayong problema rito. Pero personally, kayo po saliksigin natin ang ating mga sarili. Maaaring hindi natin namamalayan. Different Jesus na pala ang aking pagsisilbihan. Okay? Personal lang ang po yan. Hindi lamang yun, a different spirit. Ito pang problema ninyo mga kapatid, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Meron kayong ibang espiritu na kumikilos sa inyo. Ang sabi po sa 1 John 4:1-3, 4:1a at 3a, Beloved, sabi ni Apostle John, Beloved, mga minamahal na kapatid, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Itetest kong spirit, paano ko gagawin yun, Apostle John? Meron bang thermometer, spiritual thermometer? Kasi wala kasing device. Para malaman natin kung yung spiritong nararamdaman natin mula sa Diyos o hindi. Pero meron kasing sinabi sa John, di ba? Ang sabi dito, every spirit that does not confess Jesus is not from God. Ang sabi po dito, kung anumang espiritu meron isang tao at hindi niya nagagawa through that spirit na i-profess na Jesus Christ is Lord, then hindi tunay na espiritu ng Diyos na nasa Kanya. Alam niyo mga kapatid, ang daming ganitong klase ng espiritu ngayon. Huwag na tayo lumabas ng Pilipinas na lang. Malalaman natin kung galing kay Jesus sa lang isang espiritu. Again, babalik tayo sa una. Kung iisang Diyos lang ang sinasamba niya. At hindi siya gumagawa ng mga imahen na gawa sa kami ng tao at yun ang kanyang sinasamba. You know why? Because it is the Holy Spirit of God na nagko-convict sa atin to worship the one and only God na Creator. It is the Holy Spirit from God na nagtuturo sa atin paano siyang sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Lahat ng mga tama kasi, yung Holy Spirit of God ang nagbubunsod nun sa atin kung bakit natin nagagawa yung tamang pagsamba sa Diyos. Pero pag hindi po na ginagawa yun, kung meron mga nagsasabing si Kristiyano, and yet that person is doing something else. At number one nga doon, kapag hindi sinasabi ng spiritong nararamdaman ng taong yon na Jesus Christ is God, that person, ibang spirito na sa kanya. Kung babasahin pa po natin itong buong chapter na ito, anong meron yung taong yan? Anong spirito? The spirit of the Antichrist. Meron pong darating na the Antichrist. Isang tao na tinatawag sa Biblia sa Revelation na Antichrist. Siya yung magli-lead sa buong mundo for that final rebellion against God. So meron pong 666, merong the beast, yung halimaw, at meron pong tinatawag na Antichrist. Yun yung the Antichrist. Pero yung espiritu ng Antikristo, ng pagiging Antichrist, sabi ni John, panahon pa lang nila kumikilos na. So, ano yung iba't ibang mukha ng tao na meron siyang espiritu ng pagiging Antichrist bilang rebellion sa ating Panginoon? Number one nga, ang sino man nagsasabing sa Jesus ay tao lamang, wag na nating papasukin sa bahay natin. Wag na natin magdaos ng Bible study. You know why? Kasi espiritu ng Antikristo nasa kanila. Mabulaklak ang mga salita niyan. No? Sumanib ka sa amin. Pumasok ka, kaya nga may kapitan yung church namin. Pumasok ka at ikaw ay maliligtas. Huwag tayong maniniwala. You know why? Kasi simply because they don't believe that Jesus Christ is Lord. Any Christian denomination na nagsasabing Jesus is less than Jesus Christ of the Bible, huwag nating sasamahan.
Huwag nating sasabihin. Any church na nagsasabing, si Jesus, ano yan? Yes, 100% God. Pero hindi siya 100% man. Huwag na nating samahan yun. Any church din na nagsasabing, si Jesus Christ, 100% man yan. Pero hindi siya 100% God. Huwag na rin nating sasamahan. Kasi hindi yun ang sinasabi sa Bible. Ang sabi sa Biblia, na kay Jesus Christ, si Jesus Christ mismo, ang lumikha ng lahat sa Colossians. It is the Lord Jesus Christ na lumikha ng lahat para sa kanya sarili. Even the angels, siya ang lumikha. Doon pa lamang makikita natin, because only God can create. Tandaan po natin, Satan cannot create anything. Kahit isang kuto, out of nothing, hindi magagawa ni Satanas. Kahit isang kuto, hindi magagawa. Why? Because Satan is not creator. There is only one creator, and that is the Lord Jesus Christ. Yung Word of God, in Genesis, maging sa Colossians, siya yun. So Jesus Christ is God. Hindi lamang yun. Lahat na nagsasabing si Jesus, hindi nagkatawang tao, kasi doon kasi nag-ugat yun eh. Maraming nagsasabi, hindi kasi sila naniniwala ang Panginoon ay Diyos, at alam nila ang Diyos kasi a different being. Kaso nga yung Diyos na different being than us, nagkatawang tao siya. Kaya in a sense, pag sinabi mong si Jesus Christ, hindi siya tunay na Diyos, hindi rin sila naniniwala na ang Diyos nagkatawang tao. Anyone na hindi naniniwala doon, ang sabi po dito sa Biblia, sabi ni Pablo mismo, ng ating Panginoon, throughout the Bible, they have the spirit of the Antichrist. Ano pa? Yung mga nagsasabi, mga religion na nagsasabing si Jesus ay propeta lamang, they have the spirit of the Antichrist. Yung mga tao nagsasabing na pangasawa ni Jesus si Magdalena, they have, ang dami lang taglay na spirit of the Antichrist. Mag-iingat po tayo sa bagay na ito. We must test the spirit. In short, paano natin matetest ang spirit? Read the Bible. 1 Timothy 4:1. Tingnan daw natin to. Now, the Spirit expressly says that in later times, at panahon na po natin yan, lalong-lalo na ngayon, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Diniretso na ni Pablo, demons. Ngayon kasi pagagandahin pa eh. Hindi, opinion niya lang yan. Kung sinasabi niyang napangasawa ni Jesus si Magdalena, democracy tayo dito. Pwede niya sabihin lahat ng pwede niya, gusto niya sabihin. Pwede niya paniwalaan lahat ng pwede niya paniwalaan. Hindi po. Ang mga taong nagsasabi niyan, isa lang ibig sabihin nun, they have the spirit of the Antichrist. Anyway, dalawa lang naman tao ang nabubuhay sa mundo, di ba? Pro-Christ and Antichrist. So, sino tayo sa dalawa? Dalawa lang. There's only two parties. Kung sa Pilipinas, ang katerba, ang political parties, kung sa US merong dalawa, at minsan may tatlo, na yung panggulo lang, sa spiritual world, there's only two parties. The party of God and the party of Satan himself. Pro-God and pro-Christ and Antichrist. Siguro naman tayong lahat dito, pro-Christ. Tunay nga ba na tayo pro-Christ? Own it. Kung sinabi ninyong pro-Christ kayo, then dapat makita po yan. Ngayon, kung hindi natin masabing man lang na, yes, I'm pro-Christ, then something is wrong with us. Mas malaking problema nun. Hindi pumapasok, hanggang dito lang ang kanya naririnig, pero hindi tumatagos hanggang puso, hanggang kaluluwa. Very, very dangerous na kalagayan ng isang tao. Very, very dangerous. Sabi po rito, devoting themselves to deceitful spirits. At I think marami tayong napag-aralan sa Bible study, sa mga messages, patungkol sa mga deceptions na ginagawa ng kalaban. Pero i-highlight ko lang yung nangyari nga kay Eve. Yun yung inuna ni Pablo ng example, di ba? Na natatakot ako, I'm really worried na kung paanong niloko ng ahas si Eva, maloko rin kayo ng ahas na yun. And that is Satan and his demons. Ito ang mga deceitful spirits, ganun din po ang ginagawa nila. Naglalagay sila ng ibang thoughts sa ating kaisipan. Ito ang sinasabi na ng Biblia, magbubulong yan something else. O, nabasa mo ba ang Biblia, Eric, kanina? Siyempre, silip mo naman, nabasa, maraming salamat sa mga nabasa ang Biblia. Ang gagawin ng kalaban, maglalagay ng ibang input. Bakit masyadong malapit si Juan kay Jesus? Bakit sumasandig si Juan sa dibdib ni Jesus? Alam niyo ba may ganyang klase ng heresy na kumakalat na si Jesus Christ daw as si John kaya masyadong magkalapit? LGBT? Sa tingin niyo, anong klaseng espiritu yun? Hindi pwede maging espiritu ng Diyos yun. Espiritu ni Satanas. Yan ang ini-input niya. Either si Jesus hindi talaga napako, kundi for some reason, nung siya nakapako, nagawa niyang tumakas at si Judas ang talagang napako.
Islam. Yan po ang paniniwala ng mga Muslim. Hindi daw talaga si Jesus yun. For some reason, sa dinami-dami ng mga witnesses doon sa Kalbaryo, nakababa siya, napalitan siya ni Judas. At meron namang iba, si Judas talaga yun from the start, pero nagawa lang na magpalit ng mukha. Si Jesus daw hindi. Nabuhay siya ng normal after that. Nakita niyo yung ganong klase? Yung ganong klase ng kaisipan ng galing sa demonyo at sinusunod naman ng tao dahil ayaw nila sa Diyos, ayaw na magbasa ng Biblia, they deserve hell. Nothing more, nothing less. They deserve hell. Ang dami po. Kung umumulat natin ating mga mata para kay Jesus, makikita rin natin yung ginagawa ng kalaban against Him. Pag nabasa po tayo ng Biblia, una, makikita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon kung sino man talaga siya. Yun po. Pangalawa, sa pagbabasa po kasi natin ng Biblia, may expose ang gawa ng kadiliman. Double-edged po ang salita ng Panginoon. Makikita natin ang katotohanan at makikita rin natin yung hindi katotohanan. So meron tayong comparison ngayon ng pwedeng gamitin. Yung mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, harap-harapan ng mali yung nasa harapan niya, hindi niya malaman kung totoo o hindi. Why? Wala naman siya maiko-compare. Hindi siya nagbabasa ng Biblia, hindi siya nag-aaral. Ano ngayon ang panlaban niya against heresies or kasinungalingan? Wala. Wala po. Hindi enough na dumadalo sa church. Kailangan ang bawat isa sa atin magkaroon ng personal na oras para kay Jesus. This is not enough. Kahit mag-message ako sa inyo ng isang araw, is not enough. Si Pablo nga, bago siya namatay, di ba, magdamag nga siyang nag-preach o nag-teach, natulog nga isa, nalaglag pa sa bintana. Hindi pa rin naging enough yun. This is not enough. Mag-aral tayo on our own. Kung may pagkakataon, makinig tayo online kasi naka-online naman ang mga pag-aaral. Kung ayaw man natin makinig sa mga pag-aaral ng GCC, maraming simbahan dyan, piliin lamang natin yung talagang tama, makinig kayo dun. Walang problema. Walang problema. Basta't para kay Jesus, sige lang. Kahit iba pa yung pakikinggan natin, okay lang yun. Walang problema po mga kapatid. Huwag lang tayong maloko ng masasamang espiritu. Ano pa sabi dito? Teachings of demons. Meron ng deceitful spirits, meron mga teachings ng mga demonyo. Magbibigay ako example ng mga teaching ng demonyo. Binanggit din ito ni Pablo sa isa sa kanyang gospel. Nakalimutan ko lang pong kunin yung i-jot down yung reference. Ang sabi ni Pablo, ang mga katuruan ng demonyo ito, Bible po ito ha. Yung pong hindi pag-aasawa, hindi po katuruan ng Bible yun. Yung pong salitang celibacy, there's no such thing as celibacy na itinuturo ang Biblia sa mga nagsisilbi sa Kanya. At alam natin, maraming relihiyon sa mundong ito, kapag ikaw daw gusto mong maging sa Diyos at gusto mong manguna sa nakararami, huwag kang mag-aasawa. Ang sabi po ng Biblia, si Pablo mismo nagsabi through the Holy Spirit, ang nagtuturo ng celibacy ay galing saan? Sa demonyo himself. Ano pa? Huwag kang hawak nito, huwag kang kakain nun, huwag kang higa ng pagganyan, dapat pag ganito. Mga turo po ng demonyo yan. Ilang relihiyon ng ganyan? O pag ganitong araw, huwag kang kakain ng ganito ha? Saan natin makikita sa Biblia? Sinabi yun. Pinagbawal ni Jesus, sa araw ng aking pagkakapako, huwag kayong kakain ng bagay na ito. Nasaan yun? Nasaan siya? Wala, and yet ginagawa ng million or billions of people around the world. Nasaan siya? And yet, ang lakas pa rin ng loob ng marami to claim that they are Christians. Teachings of demons. Hindi lang yun, isa pa pong binanggit ni Pablo, yung mga pinapahirapan yung sarili. Yung asceticism, yung pong tawag doon mga ascetics. Yung pong pinapahirapan ng sarili, walang saysay. Isa lang talagang bunga nun. Pag pinahirapan natin ang mga sarili sa ngalan ng Diyos, isa lang ang bunga nun, masasaktan tayo. That's it. Walang saysay, walang bearing sa langit. Ang Diyos namumuhi pa nga at tatalikod sa ginagawa nila. Example natin, Buddhism, yung mga Hindu. At marami pang malalaking relihiyon, ganyan ang ginagawa. Sinusugatan ng sarili para daw, maawa ang Diyos sa kanila. Napaka-violente naman ng Diyos nyo, mga Kristiyano. Yung pang sasabihin sa atin ng ibang relihiyon, ganun ba ang itinuturo ng Diyos nyo, mga Christian?
Kailangan yung sakta ng inyong mga sarili para lang makuha niyo ang pansin niya. Nayuyurakan na naman ang Diyos. Nayuyurakan na naman ang salita mismo ng Diyos. That's why there's hell. That's why there is hell. Para sa mga beings na ayaw talaga sa Panginoon. At ginagawa yung mga bagay na kabaligtaran pa nga ng mga iniuutos niya. At marami pa, mga kapatid, ng mga examples. Kung gusto pa po ninyo malaman yung iba't ibang teachings ng mga evil spirits, nakala natin teaching ng Biblia, meron pong technique yan para malaman ninyo. Magbasa kayo ng Bible. At dumalo sa mga Bible study. Or makinig kayo online kahit nasa trabaho kayo, walang problema doon. May online tayo. Panoorin. Opo. Kagilagilalas, di ba? Kagilagilalas, kahit pala nasa trabaho ako, pwede pala akong, instead na nakikinig ako ng rock music sa aking mobile phone, yun na lang Bible study nga pala, merong Bible study sa villa, pakikinggan ko habang naka-online. Wala tayong kalusot-lusot, ano? Matalino ang Diyos. Hindi natin mapakinggan kasi sadyang magulo sa opisina, hindi tayo makapag-focus. Nakapost yan, di ba? For 1 month, nandiyan yan eh. 1 month. Nakapost siya anytime. Very, very accessible sa bawat isa. Nasasalamin naman natin ang ating mga sarili sa mga sinasabi ko, mga kapatid. Kaya simple lang eh. Kung talagang gusto, maraming paraan. Kung talagang ayaw, maraming dahilan. Pero, pasataasan ko, kung talagang mahal mo si Jesus, maraming paraan. Pero kung kilala mo si Jesus, hanggang doon lang, maraming dahilan. You only know Him by name, but not by heart. Wala na pong pwedeng idahilan ng sinaman sa atin kung bakit hindi tayo nakapakinig ng mga pag-aaral. Wala na po. Yun ang sinabi ng Panginoon, di ba? At sa huling panahon, lalaganap ang kanyang mga salita. May isang araw po, nanonood ako noon, pinapanood ko isang tribo, basta sa yelo sila sa Russia, isang pinakamalamig na lugar, at nakatira yung mga tao sa mga tents, para mga Eskimo. Yun lang ang buhay nila, doon sila nagluluto sa tents. Napaka primitive, let's say. Pero you know what? Hindi ko lang makuha attention ni Joy kasi may ginagawang iba. Naka-cellphone lahat. Lahat sila, yung mga bata, yung mga matatanda, lahat sila nagsa-cellphone. Sabi ko, tingnan mo nga naman to. Nakatira sa tent. Wala talagang bahay. Napaka-primitive ang ginagamit pa kahoy sa panluluto, pero may cellphone lahat. Sabi ko, wala talagang lusot ni isang kaluluwa sa mundong ito ngayon para sabihin hindi niya narinig ang salita ni Jesus. Walang dahilan. Wala. Nagawa ng Panginoon na posible yun. Yung lagi natin tinatanong, kuya, paano nun sa kuweba? Paano yung mga ermitanyo? Wala nang dahilan lahat yan. Sinob na ng Panginoon yan noon pa man. Diyos pa ba naman magpapabaya? Bago po mamatay isang tao, tapos na ang Diyos sa kanya. Kaya wala pong untimely death. Pag natin sasabihin, pag bayan namatay, napaka-untimely naman ang pagkakamatay ng lolo ko. There's no such thing as untimely death. Kapag siya namatay, because it is his or her time. At tapos na si Jesus sa kanya. Narinig na niya ang gospel, in short. So, that's it for that person. Tayo, ang tagal na natin magkakasama. Ilang milyong pag-aaral na ginawa natin. Kundi man milyon, thousands and thousands. Nasaan na tayo sa lahat ng mga yun? Kumusta na yung mga natutunan natin? Nasaan? So then again, we are accountable to God. Hindi po tayo accountable sa isa't isa. But we are accountable to God. Okay? Tandaan po natin yan. Panghuli po, siyempre, sabi niya, ang problema ninyo mga kapatid sa Korinto, you have a different gospel. Imagine that. Meron pa silang ibang ebanghelyo na pinag-aaralan. Bukod sa ebanghelyo ni Jesus, meron pang iba. Ang isa po sa gauge, kung ang isang simbahan ay tunay na kay Kristo, Bible alone. Sola Scriptura. Huwag kayong sasama sa mga simbahang meron pang ibang libro na hinahawakan. Dapat po yung Bible, 66 books lang. 66 books lang. Walang labis, walang kulang. Any Bible na nakita ninyong higit sa 66 ang nilalaman na aklat, talikuran nyo na.
kung sino man, kung saan grupo man nakalaan yan. Dahil sigurado, at I am really sure, even myself, dahil nakita ko, pawang kasinungalingan at pawang mga panglihis sa katotohanan ng nilalaman ng mga yan. Basahin mo nga yung Ten Commandments sa Bible nila eh. Wala yung pangalawang utos. Yung huwag kang sasamba sa mga imahen. Wag mong gagawin, wag mong sasambahin, wag mong paglilingkuran. Wala po yun sa Bible nila. Yung isang verse, natin na sa dalawa, kaya 10 pa rin. Nakita ko po yun, me, myself. Sa labas mismo ng church na yon, merong malaking tipak ng bato, 10 Commandments, at makikita po ninyo, talagang naroon. Wala yung pangalawang utos, pero merong verse natin sa dalawa, kaya 10 pa rin. Akala lang maloloko lang tao forever? Never. At marami pang iba. Sabi ni Pablo, ganun ba mga kapatid? Bakit kayo may ibang gospel? Pues, mga kapatid, sabi niya, verse 8, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, that is the word of the Lord Jesus Christ, let him be accursed. Si Pablo ito, through the conviction of the Holy Spirit, pakasumpain ang sinuman na nagtuturo ng ibang ebanghelyo, at hindi lamang yon, mga dagdag bawas na gospel daw ni Jesus. Meron pong sumpa para sa kanila. Kuya, paano sumpa? Dumadami pa nga sila, ang yayaman nga, kumakain talaga sa gintong mga kutsara at tinidor, ang plato nila, ginto din. Asan ang sumpa doon, Kuya Eric? Kapatid, huwag mo na isipin yung mga ginto at mga silvers na yan. Merong eternal hell na naghihintay sa kanila. Ano ba naman yung 70 years? Sa eternity na ipagdurusan nila sa impyerno. Sabi nga sa Biblia, para silang mga patabaing baboy or baka being ready for the slaughter. Hayaan mo silang tumaba, magkamal ng salapi sa mundong ito. Hayaan mo silang makilala, magkaroon ng kapangyarihan dito sa lupa, because after 70 or 80 years, they will spend their eternity in hell. Yun ang sinabi ng Panginoon. Siya mismo nagsabi, di ba? Ano naman? Kung makuha niya ang buong mundo, okay, fine, yung Saturn, kanya na rin. Kunin niya ang Saturn, ang Mars, walang problema. Pero kung kaluluwa na niya, pupunta ng impyerno, ano ngayon yung Saturn? Ano ngayon yung whole Earth? Ano ngayon yung multi-billion na meron siya? Ano na mangyayari sa mga insertions na ginagawa niya? Kung impyerno naman ang punta niya after his very, very short life on this planet. Alam niyo, kapag nag-aaral kami patungkol sa heaven, patungkol sa Revelation, pag-aaralan namin sa Daniel, sa Revelation, every Tuesday, alam niyo, doon ko na-realize, oo nga, ano naman kung mabuhay tayo ng mahirap, masipag ha, masipag, nagtatrabaho, makadiyos, ano naman kung mabuhay tayong mahirap for 80, 70 years, hindi may magkukompare dun sa eternal na ligaya at joy sa piling ng ating Panginoon. What's that? Kailangan mo dumating tayo sa point in time na ganun ang ating mindset. Sandali lang naman ako dito. Ang dami akong bitin sa buhay. Bitin ako sa lahat ng bagay. Pero maraming salamat, Panginoon. Pagdating ko sa inyong piling, walang bitin-bitin. Binigay mo ng lahat-lahat para sa amin. Kailangan humantong tayo sa ganung klase ng teaching. Walang masamang kumita ng pera, pero wag tayong ibuhos lahat ng panahon natin para kumita ng pera. Sandaling-sandali lang yan. Eternity ang naghihintay sa atin. Eternal heaven. Paradise, more than we expect, ang naghihintay sa atin. Sandali lang ang buhay. Ako nga pa, pag iniisip ko yung 1980s, parang nararamdaman ko pa yung feeling ng high school. Hanggang ngayon sa edad ko yung basta. Nararamdaman ko pa ngayon. Parang naaamoy ko pa yung hangin. Nararamdaman ko pa yung init ng araw pag tanghali. Fresh pa siya sa akin. And yet, 1980s pa yun. Ang iksi lang po talaga ng buhay. Napaka-iksi ng buhay. Ako inisip ko kung talaga ang tao nabubuhay ng hanggang 80 lang. At least meron pa akong 25 years kung lolobin ng Panginoon. What is that another 25 years? Doon sa eternity naghihintay sa akin sa piling ng Panginoon. Hindi ko mamadali ng Panginoon. It's up to Him kung kailan niya ako kukunin. Pero I'm ready. I'm ready, Lord. Kasi I know what's waiting for me there sa heaven.
Naghihintay sa akin doon sa langit kasama ang ating Diyos na buhay. This world is nothing in comparison sa naghihintay na kalulatian sa piling ng ating Panginoon. At sa Colossians po 2:8, sabi niya, see to it, si Pablo na naman to, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elementary principles of the world, and not according to Christ. Ang dami niyang binanggit. Number 1, philosophy. Hindi po lahat, pero noong po nagbabahay-bahay kami, nung panahon ng buhay makulay nan, meron ng kapartner, 2x2 kami. Meron kami na sharean, kasi nakatambay sa gitna ganun babae. Parang bata pa kaedad namin, batang-bata pa. Nalapitan namin, share kami ng gospel. Kumusta po? Pwede po na namin, napanood niyo po ba yung Buhay Makulay ng 700 Club? Kasi lahat ng channel yun lang ang palabas. Kinuha talaga ng Channel 7. Sila Gary V, sila Ryan Fuentes, ginamit yung mga Filipino artists din na Christian din. So napanood niyo po ba ganyan? Gusto niyo po bang ipaliwanag namin sa inyo kung ano yung meaning po sabi ng bata, college student siya eh. Hindi siya naniniwala sa Diyos. In short po, atheist yung bata. Tapos meron siya mga sinabi na at one point, no, yung kausap ko kasi, college student din, or katatapos lang niya mag-college, si Emerson or what, na-distinguish niya, or napatahag dito, na-discern niya kung ano yung sinasabi ng bata. Bigla niyang tinanong, ako nagulat din eh. Saan ka nag-aaral sa gantong school? Ano yung course na kinuha mo? Gantong course. Kaya pala, sabi ni Emerson, philosophy. Parte ng kursong kinukuha niya, philosophy. Pero hindi po lahat Pero according kasi kay Emerson na nag-aaral, saka doon sa batang yun, it seems, because of philosophy, humantong sila sa paniniwalang walang Diyos. Ngayon, nagkukwentuhan kami ni Emerson ng kapatiran. Furtherly, pinalawanan siya, kasi po kay Eric, ganun talaga yun. Pag nakinig kayo siya tinuturo ng mga teacher dun sa sa subject na yun, yun po talaga yung tinuturo nila. So, nagimbal ako dun. Saka malaking knowledge ngayon biglang pumatong sa akin. Ganun pala yun. Pero hindi ko man sinasabing bigla akong naging hate ang mga philosophers, nag-aaral na mismo yung philosophy. Pero yun po kasi tinuturo ng philosophy talaga. Hindi talaga nila matutumbok ang Diyos. At pinag-aaralan po namin yan sa School of Leaders, sa SOL. Kaya doon po itinuturo ni Sir Joy, meron akong patunay na totoo yung pinag-aaralan namin. Bukod sa galing na sa Biblia, galing pa sa mga tao, mimi mismo, naranasan ko siya. Naging witness ako. Yung philosophy, mag-iingat po tayo. Huwag tayong philosophy kasi. Ang ganda pa naman ng meaning ng philosophy. No? Love of wisdom. Philosophia. Yung po yung Sophia kasi wisdom, yung philo, love. Kaya merong Philadelphia, di ba? Brotherly love. Yun po yung sabihin ng philosophy. Kaso hindi talaga wisdom from heaven yung nasa kanila, but wisdom from here, beneath. Yun po yung sinabi sa Book of James eh. Di ba? Sabi ni James, humingi kayo ng wisdom from above, because the wisdom here below ay hindi talaga sang-ayon sa Diyos. Buhay na buhay ang salita ng Panginoon. May experience natin buhay ang kanyang mga salita kung tayo talaga magsisilbi sa Kanya. Hindi natin mapapatunayan per se, personally, ang lahat ng sinasabi ng Biblia kung tayo nakaupo lang. Kung tayo nakakulong lang sa ating mga bahay. Hindi po. Pag dumating ang pagkakataong meron kayong sinamahang church sa Pilipinas, tunay na church ng Panginoon, at meron ganito klase ng mga mayroon, sumama kayo mga kapatid. Mag-door to door kayo. Sumama kayo, wag kayong, pagtapos ng gawin, uwi ka agad. O kunyari, merong mga youth camp or mga camps or mga retreat, hindi kayo sumasama. Sumama kayo. Kasi po hanggang salita lang to. Kailangan maranasan natin upang tayo rin mismo, totally, sabi natin sa Panginoon, Lord, nararanasan ko talaga yung mga salita. Walang kamintis-mintis. Totoo po lahat. Why? Kasi tayo mismo naranasan natin. Naniniwala tayo sa salita ng Panginoon, even though hindi pa natin napapatunayan, lalong-lalo pa kapag talagang nangyari sa ating buhay. That is my point. That is my point. Huwag tayong magkulong sa ating mga tahanan. Kung may gawain, volunteer. Volunteer. Doon tayo magiging malakas, magiging matatag. At tunay nga kapag tayo nag-share ng Word of God, totoong-totoo ang lumalabas sa ating mga bibig. Gusto natin mag-boldly makapag-share ng Word of God, maranasan mo yung mga pinag-aaralan mo. Kasi kayo hindi, hanggang basa ka na lang. Pero huwag kayong mag-alala kung hindi pa nararanasan to. Kung meron kayong desire, ang sabi sa Biblia, di ba? Kung magandang desire natin para sa Kanya, bakit hindi niya bibigay? Di ba? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart.
Pero dapat magkambal yun ha. Una, delight muna tayo sa Lord. Ibig sabihin, masaya tayo pagkapiling ng Panginoon. Masaya tayo pag may gawain. Hindi natin mahintay yung Friday. Talagang, kailan kayo darating yun? Si Ate Chin po, pag inatin namin yan, yun lang laging kinukwento niya. Ibang-iba talaga kapag nasa piling ng Panginoon. Ibang-iba talaga kapag nasa gawain. Dapat ganun ang nararamdaman nating lahat. Hindi tayo makapaghintay. Hindi makapaghintay. Yun yung delight yourself in the Lord. And then, saka na yun, then, ano man daw yung desire ng ating pusong sang-ayon sa delightment natin sa Panginoon, He will give it to us. Gusto natin maranasan lahat ng mga ito? Delight in the Lord at ibibigay niya yan one day in our lives. Akala natin sa Saudi, ganyan-ganyan lang. Malay nyo, dito mismo sa bansang ito, meron bilang, brother, born again ka pala, pwedeng mag-Bible study ka sa bahay namin. Maaaring dumating yun, biglang may mag-i-invite out of the blue. At may mga nangyayaring ganyan, out of the blue. O may inaalihan ng demonyo sa amin, pwedeng, hindi, wag mo na yan. Yun muna ang mga Bible study. Yung paghahanda muna bago humantong sa pagpapalayas ng mga demonyo. Okay? Kasi ibang ano na yun. Si Mark nga nung makakita si Mark ng mga ganung klase ng eksena sa buhay ni Pablo, mga demon possession, si Mark nga nang iwan bigla, di ba? Si Mark, yung sumulat ng Book of Mark, yes, natakot siya. Kasi hindi pa kasi siya handa. Kailangan, puro salita, aral, spirituality, gawin natin lahat. Then, it will come naturally. Nga rin kasi yung bata Hindi ko rin masisisi si Mark. Bata pa kasi siya by that time. In the flesh, saka sa kanyang spirituality. Pero, ano yung nangyari? Sinulat niya ang the gospel according to Mark in the guidance of Apostle Peter. So, panghuli po mga kapatid, be careful when declaring your devotion to Jesus. So, when tayo umaawit mga kapatid, make it real. Halimbawa, Jesus is the center of my heart. Make it real. Kasi kung empty po ang ating mga puso, hindi naman si Kristo talaga ang nakaluklok dyan, then that is blasphemy against our God. Para lang natin niloloko ang ating mga sarili. Any lyrics po na binabasa natin, na pag-awit ng devotion sa ating Panginoon, make it real. Hindi lang sa kumakanta lang tayo. Jesus is the center of this church. Jesus is the center of my life. Make it real. Make it real. Mag-iingat tayo, mag-declare ng ating devotion. Kailangan pang napangatawan po natin. Parang walang kaibahan sa mga babae pag nanliligaw pa lang, di ba? Alam mo, maming, I'm really, really hopelessly devoted to you. Mahal na mahal kita, maming. Ibibigay ko lahat sa'yo, maming. Ang dali kasi, di ba? Ang dali. Pero pag nandun na mismo, sa panahong eto na, ipakita mo ngayon lang sinasabi mo sa akin nung nanliligaw ka pa lang, at hindi natin magagawa, then we are false. Fake ka pala Fancy. Husay-husay mo mga ako, tapos ito lang pala kahinat ko sa buhay mo. Di ba? Ako po, isa yun sa na pag tayo nangako, kahit sa mga girlfriend natin nung araw, pag napangasawa mo na, tuparin mo na may pangako mo sa kanya. Hindi ko sinasabing lahat ng pangako kay Ate Joy, natupad ko lahat. Pero sa tulong ng Panginoon, siguro naman marami akong natupad. Di ba? Kasi, yun di ba pledge kasi siya Di ba? Meron pang, yung certificate or what? Di ba? Vowed nga rin yun. Hindi daw basta certificate lang yun. Pledge yun di ba? Devotion. Kaya po, pasensya na po kung lagi pinapansin ang mga pagsasama ng mga mag-asawa. Simply because the church is like the husband and the wife. It's like the family. Hindi natin mahihiwalay ang church ni Jesus sa buhay ninyong mag-asawa. Hindi po mahihiwalay yun. Kaya po, magmahalan, magkaroon ng katapasan sa isa't isa. At, nga po pala, magtulakan tayo pagdating sa gawain. Especially po sa mag-asawa. Huwag tayong maging hindrance sa paglago ng bawat isa. Huwag tayong maging hindrance sa paglago ng asawang babae. Huwag tayong maging hindrance sa paglago ng asawang lalaki. At lalong-lalo na huwag tayong magiging hindrance sa paglago ng mga bata. At huwag nating gagamitin ng mga bata kung kaya hindi na nagagawa ang dapat nating gawin sa ministry. Remember, pinag-pray natin yan. Lord, maraming salamat po sa bundle of joy na ibinigay sa amin. Tunay nga po, Panginoon, ang batang ito na binigay mo sa amin, fearfully and wonderfully made. Tapos isang araw, bakit wala kayo sa gawain? Bigla kang wala. May mga bata kasi
bundle of joy from heaven. Tapos yung nilalang na nilikha ng Diyos mula sa sinapupunan pa lang, siya ngayon ang dahilan kung bakit hindi ka makapagsilbi sa Diyos. It cannot be. It cannot be. Hindi natin maisisi sa mga bata yon. Ginagawan natin yan ng paraan, tayong mga magulang. Tayo ang may pinag-aralan, tayo ang matured. Supposedly, gagawan natin ng paraan sa tulong ng Panginoon. Naalala ko yung kay Pastor Bien nun eh. Isa yun sa mga na-share niya. Di ba? Ay, nako, ikaw kapatid, sabi niya, galing magsalita si Pastor Bien, di ba? Ano rin siya eh, prangka, di ba? Ay, ikaw kapatid, kung lagi mga bata ang excuse mo, hindi ka na makakadalo ever. Hindi ka na makapagsilbi sa Diyos kung laging bata ang katwiran mo kung bakit hindi ka nakakapagsilbi sa Panginoon. Oo nga naman, anong kinalaman ng mga bata? Kung pwede na magsalita bigla yan, kahit sanggol sila eh. Ako na naman ang dahilan, ba't hindi kayo nakakapagsilbi sa Diyos? Yung mga bata, magre-reklamo pa yung mga yan. Imagine that. Walang dahilan. Si Mrs. po, 4 ang inalagaan yan. Pero never po, patotoo niya mismo yan, at me myself nakita ko po yun, never na ang gawain na isapwera because of the children. Never. 4 na bata po yun. 4 yun. Wala pa ako doon, mga kapatid. Solo siya. Solo po. That is the reason hindi ko siya pinagtrabaho. Gusto ko ikaw, mga nanatili ka sa ating mga anak, ikaw ang magpapalaki. Kasi naniniwala ko sinabi sa ni Pablo kay Timothy, di ba? Through childbearing. Di ba? Napaka-useful ng mga babae pagdating lalong-lalo na kung lalaki ang mga bata sa salita ng Panginoon, sa katuruan na nanggaling sa Panginoon. Nakikita ng mga bata yung bunga ng spirituality galing sa Panginoon sa buhay mismo ng kanilang ina. At hanggang ngayon po, yan ang ginagawa niya. Kaya everyday, meron pong mga devotion ng mga bata, ipaliwanag niyo yan, basahin niyo maigi, ipaliwanag niyo. Yung 4 na bata po yun. Walang imposible kung talagang gusto natin. Walang imposible kung talagang deboto tayo sa salita ng ating Panginoon at sa paninilbihan sa Kanya. Ang sabi po sa Lucas 9:57-58, pasensya na po, medyo overtime po ako ha. You never know. Samantalang sila naglalakad, may isang lalaking lumapit. Ito po, be careful when declaring, sabi dito. May isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, wow, sasama po ako sa inyo. Alright, di ba? Ito ang maganda eh. No? Sasama ako sa gawaing yan. Meron bang Oplan kalinisan? Sama po ako dyan. Alright, maganda yan. Meron po bang gawain? Sa Damam, sasama po ako dyan. Sa Jubil, sasama po ako dyan. Sa Rastanora, sasama po ako dyan. O di ba, pagdating sa mga ganung lakad, maraming dumadalo eh. Maraming kasama, biglang wala ng sasakyan mapagsakyan. Di ba? Pero sumagot ng ating Panginoon, may lungga ang asong gubat. Layo sa ng Panginoon. At may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay walang sariling tahanan. Kung ako may nagtanong, ha? Parang layo din sinabi ng Panginoon sa sinabi ko. You know why? Because Jesus can read the heart. Ang akala ng taong to, pag siya sumama kay Jesus, okay na ang buhay ko. Magkakaroon ako ng bahay, sasakyan, hindi na ako magkakasakit ever. Wala na ang mga sakit sa buhay. Wala na lahat ito. Pawang masaya na ako. Kumpleto na aking buhay. Sabi ng Panginoon, ako nga wala eh. Sasama ka sa akin. Yung sariling bahay, wala ako. Nababasa kasi ng Panginoon ng puso natin. Kaya alam niyo, huwag tayong dumadalo sa kanapipre kapag may problema lang. Kasi nakakaya sa Panginoon. Kasi kita niyo to, parang ang layo ng sagot ng Panginoon sa sinabi niya, ano pa nga, di ba? Sasama ako sa inyo. Pero yun pala ang laman ng puso niya, makikinabang lang kasi siya kay Jesus. Yun po ang dahilan ba't ganyan ang sagot ng Panginoon. Bago ka mangako sa akin, sasama ka sa akin. Gusto ko muna sabihin sa iyo, wala kang mahihita na earthly possessions from me. Because even me, wala lang lahat ng mga bagay na yan, and yet I have everything. I have everything, and yet I have nothing. Lord, lalo ko nalito. Yun lang po yun. Kung bakit tayo naging Kristiyano, maging malapit sa Diyos, gusto lang natin magkaroon ng boyfriend, magkaroon ng girlfriend, huwag ka nang lumapit muna, saka na lang. Dapat malinis ang ating budhi at hindi tayo umaasa sa anything earthly
kapag tayo lalapit o sasama kuno sa ating Panginoon. So, careful, di ba? Ano yung klase ng mga devotion ang nais ng ating Panginoon? Lucas chapter 9, verse 59 and 69. Tapos, sabi niya, at sinabi naman niya sa isa, after nung isa na ito, na ang gusto lang pala, mga yaman or anything na mapapakinabangan sa Panginoon, bigla siyang bumaling. At sinabi naman niya sa isa, iba naman to, baliktad na, sumama ka sa akin. Hindi nagbo-volunteer, pero sabi naman, sumama ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po ni muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Napaka-legit. Papalibing ko po muna ang aking ama. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. End of the story. Hindi po natin alam kung ano naging aksyon ng tao. Pero this is for us na pagbulayan. If we are really devoted sa Panginoon, we are really devoted sa Panginoon. Walang ibang pwedeng maging hadlang. Ito, tatay na nga niya mismo, ililibing niya eh. Yun pa yung naging sagot ng Panginoon. Ngayon po, hindi ko tinutulong tayo maging extremists, maging extreme. Saan pupunta? Kakumustahin ko lang yung asawa ko. Hayaan mo na yung pamilya mo. Dito ka na lang sa Panginoon. I'm not saying that. Pero alam kasi ng Panginoon kung ano talaga tumatakbo sa puso at isip natin. Ang dali pong tumugtog dyan, magpiano-piano dyan, ang dali magsalita dito. Pero yung palang puso at isipan natin nasa ibang bagay. Ayaw din po ng Lord yun. Gusto niya kung kaharap kita. Kasi may mga tao, yes, present sa gawain, pero yung kanyang espiritu hindi present, nasa ibang bagay. Yung puso at isipin niya nasa ibang bagay. Ang example nga nila, di ba, habang nasa pag-aaral sa Bible study, kumulo na kaya yung ulam doon. Habang nag-aaral, ang ganda-ganda ng binabanggit nung nagtuturo, di ba, ibang naisip niya. Napainit na kaya yung pagkain sa labas. Mga kapatid, alam niyo, dumating ako sa point in time, nung ganyan tayo, para tayong mga Marta lahat, inisip ko, buti pa wala lang pagkain. Maghanda na lang ng sandwich, after ng gawa nyo yan, mag-sandwich kayo. Para lahat, pati mga nagluluto, nasa loob. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, kung nasa harapan kita. Isipin ninyo, namimiss natin yung ilang sinasabi ng Panginoon. Me, myself, kaya ko namang wag munang magbanyo. Kasi gusto ko kompleto kong marinig ang Word of God. Ang sabi nga ni Brother Ed Villesa, bakit kaya ganun? Pag nanonood tayo ng sine, kahit ihingi-ihi ka na, ayaw mong tumayo kasi ayaw mong ma-miss yung eksena. Pero bakit pag sa church, 3 beses, 1 beses, kaya mo lumabas basta-basta para magbanyo? Di na-miss mo na ngayon yung parte na yun. Paano kung yun yung pinakamahalagang parte? Yun ang magliligtas ngayon, yung parte na yun, na-miss mo. Oo nga naman, sabi ko, napakasimpleng analogy. Oo nga naman, totoo siya, di ba? Ano ba talaga mas mahalaga? Ang Panginoon o yung mga ibang bagay pa na meron? So, paalala lang po yun. Mga kapatid. Kung talagang kasama kita, sabi ng Panginoon. Wala kang ibang iniisip. Wala kang ibang concern but me and the ministry. At hindi lamang po yun. Talaga to, pangalawa sa huli na po ito. Ano pa ba raw yung kind of devotion Christ accept? Luke 9:61 and 62. May isa namang nagsabi sa kanya. Ayun na naman. Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sabi ng Panginoon, simple na naman. At ganun na naman ang tugon ni Jesus. Ang sino man nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Imagine that. Ang layo na naman yung sagot ng Panginoon. Pero nga naman, nakita niyo yan, mga kapatid. So let us devote ourselves to the biblical Jesus, sa biblical spirit, at sa biblical gospel. At marami tayong pinag-usapan na siguradong masosolve yan sa ating buhay. Walang kamintis-mintis kasi nangyayari siya, nararanasan natin at mangyayari ulit sa ating mga buhay.